At pasalamatan tayo ing Ginoo at biya-biya tamo po kay ngaldo ngaini Aldo Martis kay ti Pilipinas at Aldo Lunes Bengi kay ang brother Bong kay Amerika. At makanyan mo naman papugayan tala po rin kapatid at yung kay Middle East o yung mo naman kay Australia ano naman pong party na ningyato. At nakantala naman po rin kaya katamong prayer request at kaya katamo pong pasasalamat kaya katamong comment box. At ngayon pong Aldo ngayon at yung tamo pong topiko na para kayong bawat metong yang kaya katamo, lalo na po kayong kapanahunan na ng kalungkutan, kasakitan, kapagsubukan, kapigatian, o manyari mo naman po na yung panahon po na yung kanawan na kailangan tamo po kasi panay tamong manalangin, lalapit kayong kaya katamong o umpisa tani po yung kaya katamo pong programa at kaya katamong pamag-aral ay pamagat na po ask, seek, and knock. Mangutang, suryan sa leksikan at katukan. Metong ya po ini king kakatamong metong kareng aman wandang tanyag o balo tamong bersikulo king banal na kasulatan. At ini po yung payababayan tamang ini. At tiyuta na po king 166 Bible Study and Prayer Meeting ng One Lord, One Savior, Kapampangan Triskelion. At pupugayan tala naman po, rin kaya katamong pakamalang kimber, rin kaya katamong kapamilya, then kakatamong kaliburan, na po rin interesado kay ngamano na ni Diyos na nagkatamo ta kaya biatala, kaya ang kaurasan na ini. Kaya isa tayo po kay susing talata, binasa ng Brother Bongan din, na po kay Mateo, Kapitulo 7, versikulo 8, ano, nung nino man ing manyawad, tanggap yo. Nung nino man ing anyaliksik, agit me, ing pantunanaw. At nino man ing katok, at mibukla yo ing pasbol kayo. Yapin po ing kakatamong susing talata, yapin ing kakatamong pamagat, hanapin, at lumapit o mangutang, sik, hanapin, napin po itang suryantaya at panintunan, at nak at katukantaya, ing banwo, king kapamilatan na po ning panalangin. At kini pong tutukita mong slide yan. Ano pong sinabi? Whatever things are asked for will be received. Nanuman po yung ganyan mo na matapat at manibaya po kayong puso, tanggapan taya. Agpang kayong pangako na ng ginutang Yeso Kristo. Ano po kayong Mateo 21, versikulo 22. Nanumang bagay, nung ini anyawaran niya king kapamilatanan ng panalangin, ay ni po yung pinakakondisyon, believing, maniwala ka, tanggapan me. Nya pecheli napit tamo po at yung tamong anyawaran, taping ask, king English. Kailangan king kapamilatanan ng panalangin. Kailangan maniwala tamo na initanggapan tayo. Nyapin po itang mamaniwala o yung kasalpantayanan, maragulyang bagay, kaya katamong kaligtasan, maragulyang bagay mo naman, kay pamaglapit king Ginoong Kristo, lalo na po kay kapanahunan ng kalungkutan, kasakitan, kapigatian, na malyari tamo daranasan kay kaurasan na ini. Kaya po, kay tutuging slide, daki iya po, na ing Diyos, pecheli napit tamo, may nalangin tamo, maniwala tamo, tintamo pong sinserong puso, tapat na puso, pakibata na katamo po. At lung bagay, makanano na katapagibatan. Pakibata na katamo, yes. Mapalyaring sabyana delay yo, maglamba yung bagya. Uling siyempre, yung Diyos, malyaring subukan na kata naman nung tapat mo po. At metong kapakibatan mo naman, itang ali, ng kain dalangin tamo, mapapakibat. At yun na may nalangin pabanwan Duha na yung banwa, lima na yung banwa, magagrant. Pagbigyan ng Diyos, uling mapalyari, Elia para kaya katamo ito. Mapalyaring aliya makakayap kaya katamo ni kaya kasi yung tao, kalupa tamo, kalupa ng brother bong, kalupa na yung talasuyo, yun ay kaya mangibabo, king maging kayong panalangin tamo, itang burita mo, itang wants, itang burita mo, luwa itang kailangan tamo.
aliway tang needs. Nganing kayating bagay na nyawaran tamo king Diyos na napakibatan ulipin dito makakayap king tamo kasalpantayanan. Kening metong halimbawa, king libro ng Daniel, Kapitulo 9, versikulo 21. Ini po itang pakibata agad ay panalangin na agad ng pekibatan ng kakatamong Diyos. Ana po. Yes, while I was speaking in prayer, Ana. Wana, kabang manalangin ko, dinatangyay Gabriel. Gabriel po, pinitang anghel na utusan na ng Diyos na makirungo ya karen tao natin niya payabot ang mabalita kalupan na kang Daniel, kalupan na kang Maria, kanyang bayang muktot ning ginutang sa Kristo, Gabriel ya po linapit kaya, ana. Tagustaya po ing talata, whom I had seen in the vision at the beginning. Naikit na kanu kayang pangitain. Kaya umpisa na po ning kayang panalangin na being caused to fly swiftly. So, guro sabihin, uling anghel, dinina ng komisyon ng kakatamon ng Diyos na so panay Daniel na kayang kapanahon na ini, manalangin niya, baka nitain ti Diana nung nanoy itang vision o pangitain na pepangit na ng Diyos kaya being caused to fly swiftly. Ibig sabihin, ay tang panalangin na mabilis siyang pagibatanan ng Diyos. Touch me about the time of the evening oblation. Daniel po kasi, agbang, yung libro na ng Daniel mo naman, along beses ng patingapon manalangin niya. Abak, ugto, bengi. Pero sasabihan naman pong Apostol Pablo, pray without ceasing. Manalangin kang alang patad na. Bakit nasabihan dito? Basta makagising ka, manalangin ka, diyang magobra ka, malyari ka manalangin ka yung isip mo. Diba? Abang magbiyahe ka, malyari, mag-drive ka, na naman yung gagawin, malyari kang manalangin ka yung isip mo. Puro itang panalangin na morning devotional, evening devotional, gising mo, kaslag na yung aldo, manalangin niya po yung metong mga Kristiyano. Siyempre, bayo mangan, kay ba ng mengat, pasalamat iya. At ita pong bengi, kalbog na ng aldo, iya pong meging gawi, daring ganaganang lalapit king kakatamang Diyos. Deta po kaya ganaganang maging tapat ng talasuyo. Nyapin nating morning devotional, ating evening devotional. Nyapin po itang Kenny, evening oblation. Naman, nalangin niya, kailbog na ningaldo. So, tambing niya pong may pakibat, itang panalangin ng Daniel. Yan pong metong pang kondisyon mismo ang Ginoong Kristo yung sinabi, kareng kayang talasuyo o disipulos, anyang magbiyaya at magkatawan niyang tao, kaya tigil sulip. Anong kahit po yung atin tamong panalangin na ng kaipin, ma-delay lang, itang manuang kuwan din, lagad mapapakibat. Pero nanin sabi ng Ginoong tayong Kristo, tamo tutok nang, tamo mag-iba, pero tamo susuko. Kaya ni pong Lucas 18, Kapitulo 18, versikulo 1, hanap po sinabi ng banal na kasulatan, and he spake a parable, at migsalita yung talingaga, king ingke katamong Ginoong Kristo. Anam na ing tao kailangan niyang manalangin na tutok ng manalangin o itang sinabi ng and not to faint. Ibig rin sabihin nito, tang milalakaw kapag-asa ng kay nakabisang manalangin uling isipan tamo na napakaramdaman ng Diyos yung kakatamong panalangin o itang asking o itang pamaglapit ta kaya. Pero na sinabi ng Ginoong Kristo, tutok na, mag-give up, susuko, manalangin na kang manalangin. Ulimping in Diyos, lalawin ang puso tamo, nung tapat iya talaga. Netong metong pakanita, nung ikakatamo pong intensyon, malinis siya. At makaniniya po makitrato, ikakatamong banal na Diyos, kayong bawat metong kakatamo. Nya, metong pa po, petseli napit namo, at intamo nga niya warat asking with thanksgiving. Kailangan natin yung pasasalamat. Yan, nung manalangin tamo, tamo kalimwan pasalamat. Andiyan pang panahon pa ng kalungkutan, pasalamat tamo. Karang kapag subukan, uling ila pong magningas o magpatibig ng kakatamo kasalpantayanan na tinuring na po ning banal na kasulatan king meto nga ginto. Dalisaya na king kapamilat na naning api, bata akit na ikilatis, nano yung api nga ito, happy po rin kapag subukan gindi. At ganakatao, gana-gana pong tutuki, king bakas na ning ginutayan sa Kristo, dumala lang ang pong kapagsubukan, uling eapinte, ing paralan, makanitapin, makiiyang kilatis na ning kaya katamong kasal pantayanan. Nano po sinabi na Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6, ano po sinabi ng banal na kasulatan,
Do not be anxious, sana po ne. Tamo po kanu maliligalig. King nanumang bage. O uling tamo at yung tamong kainan na kahit chemi ka problema o biglang mabahay hindi na tanga kapag subukan na kahit maliligalig tamo normal ya pong tangaman tamong reaksyon ane. Pero nung manampalataya maniwala tamo kay Diyos ana po kaya ni sinabi tagdustaya but in every situation king bawat sitwasyon ana po ne manalangin at manyawad o papasahop pang petisyon hanapin na ating pasasalamat. Ilapit mo king tengkerang request o itang kekatamo pong anyawaran king kekatamong Diyos. Hanapin, etamo maligalig, ilapit tayo. Diyan at yutakin kung matinding kapagsubukan. Na anumang sitwasyon, manalangin at ano po, manyawad, anyawaran tayo king ating pasasalamat king kekatamong Diyos. Tayo po kakalimuan, itang kapasalamatan, metong ya pong bagay o sangkan na pakiramdaman na katamo ning Diyos at itang kay katang panalangin, ibiyene kay katamo. Na ano pa po, atin niya pong meto nga kondisyon, po tang atintangan niya warang kayo, po tang atintang papanalangin. Na po sinabi ng banal na kasulatan. Kaya pong munang kutang pamune. What is necessary for answered prayer? Nano yung kailangan baka nito pakibadanan ng Diyos yung kaya katamong panalangin. Ana po kayong kawikaan, Proverbs, Kapitulo 28, versikulo 9, He that turneth away his ear from hearing his law, of hearing the law, even his prayer shall be abomination. Di naman po kanu, makiramdam o tatalima, o maminto, karang kaya nga pulong kautusan, maging ingkarelang panalangin, maging karumaldumal. Nga pala ng kay manalangin tamo, ang napagpagibatan, uling tala tutok yan, detang kayang utos. At niya pong requirement yan. Bayo na po pakibatan, yapin po ng kay, mapapakibat, din kay katamong panalangin, uling tala po, pagaramdaman, tala po, pamintuan, detang apulo ng kautusan. Nano pa pong meto nga sangkanot, miras ing panalangin king banwa. Kini pong dalit, Kapitulo 66, versikulo 18, Psalm 66 verse 18, nana po sinabi, Haring David, nana, if I regard iniquity in my heart, noong ating kong karokan kay puso ko, na ako pagramdaman ng Ginoo. Yarin po rin kondisyon, pechetin tamong anyawaran, asking with faith and thanksgiving, manyawad ka, papasahog ka, manalangin ka, at ating pasasalamat, dapat atin pang meto nga kondisyon, baka nito ipagkaloob o pagbigyan ng katamo ng Diyos, kaya tangang kaya katamo panalangin. Alang karokan kayong puso, o kaya masanting nga intensyon, makiramdam at maminto, karen kayang apulong kautusan. Ngayon kailangan tala naman po na i-confess. Petsa sinabi na kasing confession, ela po para-pareho turo, dahil kaya katamong dahil aliwaliwang pisambang Kristiyano. Kasi sinabi na po kasi yung confess, itang aking kapampangan o Tagalog, ihayag. Ihayag me. Ihayag me in kang kasalanan. Petsemi kasala ka king Diyos, ihayag me king Diyos, king panalangin. Nung kating kang kasalanan, kang Pedro ka lumapit. Mumuna manalangin ka king Diyos, potang kahit kang Pedro ka lumapit. Alitang may kasala ka kang Pedro, kang Juan ka lumapit. Napututuruning banal na kasulatan na ito. Ngayon ing kaya katamo pong tagapamilatan, ing Ginoong Kristo, ala pong taong tagapamilatan, pang mediator na amanmanda. Kaya po gawa, Kapitulo 4, versikulo 12, king lalam na ning, o silong na ning banwa, metong yamo yung lagyo na kailangan na makaligtas kaya katamo, ninuwita, Ginoong Kristo, wala nang aliwa. Nanya petsen, may gayag tang kasalanan, king Diyos, king kapamilatanan ning Ginoong Kristo. Kay ba't po nito, kailangan tamong inayag me, sinabi me, may nyabot kang tawad, kailangan may talikdan o gulutan, and forsake our sins. Pakibatan niya sigurado ning Diyos, yung kaya katamong panalangin, lalo na po ini para kaya katamo yo at kailangan niyang kailangan. Nani sabihan na po ning Proverbs o Kawikaan, Kapitulo 28, versikulo 13. Ni maning tatakap karen kayang kasalanan, minawa, ano?
Burin sabihan, dala po ay hayag, dala ko confess, di kaya katang kasalanan king Diyos. But whoso confesseth and forsaketh, ay ita po yung kondisyon. Nino maning maghayag at gulutan na ing kasalanan, ano po yung sabi na? Shall have mercy. At inyang pakalulu. Merciful po yung Diyos. Yung Diyos ang mapagpakalulu. Petse po yung hayag tayong kasalanan tamo at gilutan tamo, teligdan tamo, tahanap si baywan. Yapin po ita pakibata na katamo malunos siya kaya katamo pakalulu malunos mercy iya po ing Diyos mapagpakalulot. Kailangan balutala nanula po retang paralan na ning Diyos na baka dita po tang manalangin tamo asking with thanksgiving and trusting our faith maniwala ka tanggapan tamo. Kani pa pong kondisyon. Nung lalawian tayo po, we are to forgive and pray for others. Kailangan tamo na mamamatawad kasalanan. At panalangin tala naman din ang haluang tao. Alam mo po ita kasi tamo, ng ilikas tamo. Siyempre, muna yan panay sarili tamo. Pero li po, tse manalangin tamo, ganakan tala po rin para tang tao. Pamilya tamo, rin kamag-anak tamo, rin kapatiran, rin kaya katamo kaliguran, rin magkasakit kimbiye, diyan tala kakilala, lalo na ating pong maging biktima na ning manuan tamong lindol o giyera o na naman tagtuyot o salot ay langan diabe tala naman kayong panalangin. So, ini po, metong niya pong manuan tamong model prayer, itang Lord's Prayer, ing igpami, king Kapampangan, ing panalangin na tiro na ni Ginoo tayo Kristo karen kayang disipulo kasi burida naman maabalo ren disipulo makananing manalangin apin po'y tiro na yung igpami o Lord's Prayer o sa tamong king English Our Father. Ana po kayo ning Mateo Kapitulo 6 versikulo 14 at 15. Nung patawaran nyo lang rin kasalanan na para yung tao, ingay kayong igpa at yuban mo, patawaran na kayo naman. Nepong kasantingin kondisyon, burita mo yung patawaran tamo, pero tamo mamatawad, aliya po makanya ng Diyos. Dati pong metong katalingaga o parabola, kayang banal na kasulatan, atin niya maragula utang, kayang amo. Abat nigparalumpuyo, may niya dyan tawad, pero tawaran na ning kayang amo. Pero niyang umeya, muntaya kayong kayang bale, lalakad dyan, ikit na itang ating kayo, naning gawa na. Yung gawa na po, singil na yung singil, pero makarine na pero pakulong na. So, ita meto niya pong talingaga o parabola na kalupa na po ni sasabihan ng igpami. Kaya ni, patawaran na yung kalupa mong tao, kalupa na ning magpatawad tamo, babagpatawad na ning Diyos kaya katamo. Nanya nung iya tamo po biyasang magpatawad, itang panalangin tamo, itang kaya katamong anyawaran kay Diyos, mapapalyari pong ene po ibigay kaya katamo. Nya rin kondisyon na rin, mahalagala po, lalo na no atin tamo pong petisyon o lalapit o anyawaran kay Diyos. Versikulo 15, but if ye forgive not men their trespasses, dapat nung mula patawaran, na yung kasalanan na rin para mong tao, ingki kang igpa, alinala naman patawaran din kasalanan tamo. Kaya po, matulid niya po, balanse niya, justice po, makaya niya po ing Diyos. Aliwat na pong bias siya o kakampi, ali po, ano na kailangan parehas, pantay pong pante. Nung atin tamong lalapit na panalangin, kailangan atin tamo pong kayalitan na hanapin, kailangan tamo naman pong magpatawad, amanya tamong tawad, arelo, kay ba't na nito, siyempre mo muna king Diyos, kay ba't na nito, yung kalupatan tao, kay ba't ilapit tayo nung nanuman yung panalangin tamo king Diyos. Makanya po itang manualang asking, o itang manalangin o magpetisyon o lalapit king Diyos, natin niya pong kondisyon. Po, ganakan tayo po itabakan ita na naman ipanalangin tamo na sincero at karapat dapat iya at matulid biyaya po ng Diyos. Kaya ni po, yung kadwa tamong subtopic, itang saliksikan, panintunan. Kaya ni pong kawikaan, Proverbs, Kapitulo 8, versikulo 17. Ana pong sinabi ng banal na kasulatan. I love them that love me. Luluguran ko la detang lulugod ka na ako. Detang manintun ka na ako. Ana po, akit na ako. Ano? Nyapin po itang nung dimdam yun pong sinabi kong misa nini, pasibaywang kaya mo po. Ingkayang panga
balangkas, positibyo, affirmatibyo po. I love them that love me, ana. Kaluguran ko la o luluguran ko la, detang lulugod ka na ako. Detang manintong ka na akong masigasig, akit da ako. Positive yan po, gaan tayang negative. Ing sentence. O ining amano. I don't love them that don't love me. Ako la kaliburan, detang lulugod ka na ako. Detang mantong ka na ako, dako akit. Anya nung suryan tayo po ini, simplihan mo po, pero may pong kalawak, maalalam niya po kabaldugan. Ing Diyos lugod siya, siyempre, John 3:16. Makanya na yung lugod na ningigpa, binye na yung bugtong na anak. Nung nino maning maniwala kayo, magmanay ang biyelang hanggan na. Anyapin mete yung Ginoong Kristo, lugod siya po ito. Pero kay ba't ng mete ng Ginoong tayo Kristo, kilalanan tayong Ginoong Kristo bilang anak na mete yung krus na yung Kalbaryo para kareng kasalanan tamo, kay ba't taglos tapoy kayong kasalanan, ngunit sabihan, tayo kaluguran. Kasi sabi ng 1:14, if you love me, keep my commandments. Nung kaluguran mo ko, pamintuan mo rin ang kautusan mo. Nung emo pepintuan din ang utos na, di kasala ka, for sin is the transgression of the law. Kaya nang malyari ka dito, tayo kaluguran ng Diyos. Ngayon, di tayo kaluguran ng Diyos, salangsangan tanging ganaganang sasabihan na, mga nakakatamong luguran, kay ba't na yung kamatayan ng ginutang Yeso Kristo? Ganaganang kay po regalo, ita pong awa naman tamong kaloob, at inya pong kondisyon. Yeni, I love them that love me. Bakit namin lugod ta kaya po? Panintunan tayang maranon, panintunan tayang yeni, agad-agad, akit tayo. Makaya niya po sasabihan na ning amanot, makapatungkol po king pamanintun o pamagsaliksik or seeking God. Kaya ni pong Mateo, Kapitulo 6, versikulo 33. Baluya po ini, atong yakaranta niya ka versikulo, but seek ye first the kingdom of God. Namin mo muna tamang panintunan sa liksikan, nano ya po kano, kaharianan ng Diyos. At pegaralan tanya naman po ngayon, kaharianan ng Diyos, adwaya po kabaldugan. Itang kaharianan ng biyaya, the kingdom of grace, apo itang the kingdom of glory, yung kaharianan ng kalwalatian. Itang kaharianan ng biyaya, apin po yung kamatayan ng Ginoong Kristo, nung nino maning maniwala kaya, atin niya pong biyaya o kaloob o regalo na itamo makapagbayo tamo. Naning sinabi na yung Ginoong Kristo, no karon niya kaning kaharianan ng biyaya. For the kingdom of God is in your, kanya po king puso tamo. Buri na sabihan, tinggap me, yung Ginoong Kristo bilang tagapagligtas, na mete ka rin kasalanan tamo kay krus ng Kalbaryo, may gumpisa na po itang kaharianan ng biyaya. Yan pong panintunan tamo ito. Naning kaharianan ng kalwalatian, potang kadwanan panyatang, abe tamo, sa lubong kaya kaya ngalapahap. Makaya niya po niya, panintunan tayo mamu, saliksikan tayo pa, itang kayang kariyan. And his righteousness, itang kayang katuliran, kayapan. Nanumang bagay, anyawaran mo, ibiene ke, nanumang bagay, and all these things, siyempre po, nalaretang all these things, apin po rin kaya katamong kailangan kibye. Detang necessities, detang needs. Aliwa po rin want, siyempre rin kay buritaya puro eneman makakayap kaya katamo. Lalo na nung makakayap kayong isip, kaya katamong katawan, may kaya niya wala tayo pa kayong Diyos, aliya po, po ito kailangan. Nune, want siya po ito, ngay kamong burita, kay magiyamang bisyo yan, o itangaman doang kalayawan, deta po, lalapit king Diyos. Ulim pong, po, mami karangalan, king Diyos, igpa, Diyos, amigla lang, na inganyawaran tamo po, para kay tayang kalayawan tamo. Nune nano po kay katamong unang anyawaran, itang kapatawaran ka rin kasalanan tamo, pamagbayo na ning kaisipan. Petang kay katamong goal, layunin. Ang kay katamong amano, magiya pong ating lasa o asin na buril sabihan, at inya nga babaloy para tamong tao, kay siya kasabi na ka. Ing mangay na, sikan niya. Ing malungkot, sayaya. Ing mawawalang pag-asa, mi kakapag-asa ya. Aliwait ang amano na ning yato, amano na ning labwad, nung karokan, kapanagkasan, ang popay itang amanandang kalibyan, itang pita na ning mata, pita na ning laman, alayang pong lasa ito, alayang biyaya. O, dapat
po, den tao ilang burido ita makai kalyan tapeng makanyan. Pero alya po makanyan ing Kristiyano. Na nung matintamong pantunan tayo pa mo yung kaharianan ng Diyos, ganda-gandang bagay yung kailangan tamo, ibiyene po kaya ka tamo. Kaya ini pong Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 28, 29 at 30. Ano po sinabi ng banal na kasulatan? At ausanda ako. Then shall they call me. Ano? But I will not answer. Pero ako makibat. They shall seek me early. Panintunan da ako, pero da ako akit. But they shall not find me. Na ano po milyari? Kasi po itang kondisyon na anyarana o burina ng Diyos, tayo po pamintuan. Anya diyang panintunan mo na yung panintunan, pero sasalang sa kayang kalooban, ng kayang kautusan, tayo po akit. Atin pong talukbong king matatamo na meging madalumdum uli na ning kasalanan. Kabataan na po kani, king 29, for that they hated knowledge, uling daburing kabaluan. Ano po yung kabaluan na yun? Kabaluan king banal na kasulatan. King banal yaman, wapin po yung Biblia ito. And did not choose the fear of the Lord. At pinili itang pagkatakot king Diyos. Naning fear of the Lord, Ecclesiastes 12:13, yan na po sinabi ng Bible, fear God and keep His commandments. Matakot ka king Diyos at daptan mula, pamintuan mula rin kayang kautusan. Niya, sinabi ng fear God, mamintuya. At din niya pong paggalang. Aliya pong takot. Itang kayang pangabalang kas takot siya. Pero yung buri na pong sabihan, mamiyak ang karangalan at mamiyak ang kapasalamatan at maminto ka karen kayang utos. Kaya yung versikulo 30 na sinabi na, they would none of my counsel. Do, papansinan, det ang kanakong payo. Do, darapdan. They despise all my reproof. Detang kana akong pagsaway, detang kana akong pamanuro karela, dongan pe karamdaman. Petsema kanyan tamo po kaisipan, makanyan tamo kabilyan, andiyan kang kinantamo maniwala na aking Diyos, pero ano po sinabi kayan talaktik yan, detang peg-aralan tamo ganing oras sa ini, kaya etang requirements o kahilingan, yan po yung malyari. Ausan tayo, nakatapak ramdaman. Pantunan tayo, tayo akit. Uling ping ating talukbong na ning kasalanan na makatakap king matatamo. Ang po king kapamilata na po ning Ginoong Hesukristo, ay lapiting panalangin tamo, no? Paneta mo o taglus-taglus tama po gagawang kasalanan o tamo po pakiramdaman itang utos at kahilingan. No? Kini pong Isayas, Kapitulo 55, versikulo 6 at 7. Seek ye the Lord while He may be found. Pantunan me, ing Ginoo abang ating panahon na akit me. Call ye upon Him while He is near. Ausand me, habang malapit iyo. Ano po yung buri sabihan ini, let the wicked forsake his way. Itamo po makasalanan tamo. Kailangan kanu, gulutan na ito. Itang kasalanan na ito. Itang kamalian na ito. Ano yung kasalanan mo si Bayo? Pamagsalang sangkeng kautusan, na pulong kautusan, 1 John 3:4. For sin is the transgression of the law. And righteous man is taught. Ing balok to tataw, ing kayang kaisipan, kailangan bayuan Ini malyari mo ini nung makadugtong tamo po kayong Ginoo. Siyempre, yung taong ngayon makarugtong kayong Ginoo, wala yung power na ng Holy Spirit, wala yung power na manibat king Diyos na managumpe, ala itang biyaya. Yung biyaya po itang bagay nga alake katamo. Itang makanano kang managumpe, makanano kang magbayo, at tuya mo po kayong Diyos ito. Ngayang ikatamong anyawaran, yung sasaliksikan tamo ito. Nana po ako sinabi na, and let him return unto the Lord. Manumbalik tamo po king Ginoo sa Kristo. Alam tauli kang Diyos, pakamahalan na kapatid at kamag-anak, kakaliguran. Ngeni ingal doon ng kaligtasan, 2 Corinthians 6:2. Nalutaman po kakaro. Kasing luto naman po ning maluto ing katamo pong kasalanan. Gawa na po kanong niebe o snow ning Diyos. Maputi ang maputi. Burin sabihan, patawara na katamo ka rin kasalanan tamo nung istuitang pamaglapit na kayo. Naniwala ka kayo, may gayag kang kasalanan, gilutan mo rito, di na kang power, biyaya, bahat naman nagumpe ka, kaya tutugin ka pagsubukan, nakamanakbag, nakamikasala. Anya, manumbalik na po, na po sinabi, and He will have mercy upon him. Mika, maluno siya kaya katamo yung pakalulunan ng Diyos, and to our God, kaya katamong Diyos, for He will abundantly pardon. Tuling kanong sigurado patawaran na katamo. Makanyan po ing buri na ng Diyos. Kabang ating panahon. Dating panahon, mayari ning palugit, na po
makalapit kayo. Etanen mo naman akit, uli na nitang taglus-taglus tamo king kasalanan. Kini pong Eremias, Kapitulo 29, versikulo 13. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. Nya po na kanong panintunan tayo in Ginoong Kristo. Kailangan kanu taus keng puso tamo. Brin sabi at inyang katapatan, masanting nga kaya katamong intensyon. At yan po yung sasabihanan ng banal na kasulatan. Kaya pakamala na kapat, kakatokya po kay puso tamo at isipan, in kaya katamong Diyos, baka dito, milubiyay kayang amano. Kaya't milubiyay banal na espiritu, ya pong gawa kay puso tamo isipan. Pero nung wala yung Diyos, without me, you can do nothing. Ano? Lahat na mo gagawa. Nang nga lang gagawa ba sabihan, alang gagawang kaya pa. Maging matulid din kaisipan, maging masalese kaya katamong layunin or goal or purpose. At alang kapupuntalan ng biye, makwalta ka man getting isulit, kay ba't nang may-ari in kasaysayan na ningyato, ay tayo po hakiting Diyos. At ngayon nung manawa ko, masalting. Pero kay ba't na biyata mo kayo sulit na, no kaya yung tutupi. Ya pong pakikorgolata mo ito, dating biyata mo mapuya dyan mo. Ing panahon mapuya dyan mo, anyapin kakatukya po, ing Diyos kayong puso ni bawat metong kaya katamo na sana pagkaramdaman tamo. So hindi po yung kaya katamong Bible study ngayon ng aldong ini at ini pasalamatan tayo kaya ngayong unang lagyo ng ginutamong Jesus. Amen. So